Well, next vlog is about yung tagging, no? Kasi tagging increases your visibility, it encourages collaboration, pero it is with permission. No? You know, when you tag someone, no, parang binibigyan mo si kagaya ko, nagtatag ako para lang malaman ng mga tao if ever may mali ako sinabi, no? Pero kasi when it comes to projects, when it comes to events, dapat yan may legal basis. May papel yan, pirmado yan, with consent yan. Kasi hindi ka naman pwedeng basta-basta mag-tag eh. Kasi pag informative, if they don't want you, i-remove nila yung pangalan nila. Tatanggalin nila yung tag. O pwede naman yun. Diba? So, pag may tag, dapat with consent and with legal papers to back up with. Hindi ka pwedeng mag-tag, especially yung mga elected officials, yung mga nasa government. Yung mga nasa government, yun ang hindi mo pwedeng itag when it comes to events and projects. Kasi dapat yan, may coordination sa kanilang office. May coordination niya sa kanilang office. Hindi yan, basta mo sila itatag. Within your organization pwede, pero when it comes to elected government officials, kahit sa barangay level, you cannot just tag them sa mga announcement nyo sa mga events without proper documentation na informing na pwede yun. No? Lalo na kung may mga events that sa PWD, ayan. Diyan tayo nagkakatalo eh. Kasi baka mapahamak yung mga tinatag nyo. So sana isipin nyo rin na yung tagging nyo, it increases your visibility, but it also drag yung reputation nung tinag nyo. Lalo na kung events and projects. Especially kung yung projects is events, no? You can never tag that without posting the legal paper that makes it legal. Kasi with consent yun, dapat may consent yung sa office ng official, kung whether sa staff niya o siya mismo. So, yun lang po.